Bisan pa nga doble kayod sa iyang trabaho si Jaime Balili. Kuwangon gihapon matud pa ang iyang kininsinas nga sweldo. Alang sa iyang pamilya kung basihan matud pa ang realidad nga halos sa mga bills o palaliton kay nagdungan sa pagsaka sa iyang presyo. Tama may mahimo kay yani lang yun. Preso ko idaran ako, hindi na ako makapag-apply blain. So ganawaton lang yun kung sa man nga kuan. Pero mas maayo man yun nga naidagdag sweldo yun. Kay para mabudget yung magmaayo sa pamilya ba. Diskarte ni ini aron matud pa nga makadaginot sa pang-adlaw-adlaw. Tanan-tanan halos na yun ma'am. Pamasahe pa adlaw-adlaw sa uhaw pag ka pauli, pati mauhaw ito ka pauli. Pamasahe pa adlaw 100 pesos. So bawasan ang mong sweldo. Wala, ito makaya ma'am. Pag-abot sa balay, walang bigas, palit ng tanan. Ang wala, makakaon lang. Pag-adlaw, sa isang adlaw, katulo makakaon. Mga anak lang. Kahinumduman kanhing gitaho sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board nga lauman sa SOC Sergeant ang pag-usbaw sa suhulan sa minimum ang sweldo. Sigon kang Charles Kevin Bataga, Labor Information Officer sa Dole Region 12, Oktubre 17, epektibo na matud pa ang first tranche o ang dugang 14 pesos nga suhulan. O sa mga establishments po na consider natin as non-agriculture, current minimum wage po natin before this increase is 403. So increase po natin 14 pesos, so that would make 417 na po sila. Para sa ating agriculture naman po, from 382 plus 14 pesos, magiging 396 na po dapat yung kanilang minimum wage sa ating mga retail and service establishments from 382. So 396 din po sila ngayong October 17. Samtang sa January 1, 2025, ang second tranche sa dugang sulan nga 14 pesos. Moabot sab ngadto sa fourth tranche ang mga empleyadong anaa sa retail and service. Dugang panibataga nga aduna man sumala pay consideration ang mga gagmayng establishmento o naganegosyo nga dili makaya ang pagpausbaw sa sweldo nga gikinahanglan lang matud pa nilang mo-apply sa Department of Trade and Industry o Barangay Micro Business Enterprise aron nga pwede nilang dili sundon ang dugang nga suhulan apan gipaklaro ni Bataga nga gikinahanglan nga ang sahod sa mga trabahante dili layo sa minimum wage standard. Meron din po tayo sa provision sa ating bagong wage order na pwede po mag-apply ng exemption ang ating mga retail and service at employing more than 10 employees and yung mga establishments po natin na naapektuhan po ng kalamidad. Kahinumduman katuyuan sa pagpausbaw sa suhulan aron nga matubag ang mulo sa kadaghanang Pilipino dungan niining pagsaka sa mga palaliton. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.